Mula kay Kylie Padilla hanggang kay Megan Young, ibinahagi ng celebrity moms ang kani-kanilang karanasan upang ipakita na ang postpartum journey ay hindi pare-pareho para sa lahat, kundi natatangi, totoo at nangangailangan ng oras, pag-unawa at sapat na suporta. The Philippine Showbiz List presents celebrity moms na nagbahagi ng kanilang postpartum journey. Megan Young. Matapos ang eksaktong 1 taon mula nang isilang ang kanyang panganay na si Baby Leon, si Megan ay nagbahagi kamakailan ng update tungkol sa kanyang mabigat na postpartum journey. Inamin niya na malayo sa inaasahan ng marami, hindi siya agad nag-bounce back pagkatapos manganak. Bukod sa pag-adjust sa motherhood, hinarap niya ang matinding pagbabago sa kanyang katawan matapos madagdagan ng 50 pounds noong siya ay buntis. Ang kanyang recovery ay lalo pang naging emosyonal at mahirap nang magkadengge siya sa kanyang 5th month postpartum. Ayon kay Megan, hindi dapat ma-pressure ang mga ina na maging perpekto agad. Paalala niya na ang pangangalaga sa sariling mental and physical health ay isang pangangailangan, hindi isang anyo ng pagiging makasarili. Jessie Menjola. Matapos manganak noong 2022, ibinahagi ni Jessie ang kanyang karanasan sa postpartum depression at ang kahalagahan ng pagtanggap sa sariling katawan. Hinikayat niya ang mga ina na yakapin ang kanilang lakas at kagandahan habang tinatahak ang paglalakbay ng pagiging magulang. Michelle Madrigal. Naranasan ni Michelle ang postpartum depression sa loob ng 6 na buwan matapos manganak sa US. Ibinahagi niyang madalas siyang umiiyak ng walang dahilan at binigyang diin ang kahalagahan ng suporta sa mental health at bukas sa pagtalakay sa postpartum experiences. Kylie Padilla. Matapos isilang ang kanyang 2nd anak, naranasan ni Kylie ang postpartum depression at anxiety, kasama ang mga physical complications. Ibinahagi niya ang kanyang pinagdaanang pagsubok at isinulong ang mas mahabang paid maternity leave para sa mga ina. Tony Gonzaga. Matapos manganak noong 2016, naranasan ni Tony ang postpartum depression. Ibinahagi niyang madalas siyang umiiyak dahil sa pagod at emosyonal na hamon, ngunit nalampasan niya ito sa tulong ng suporta ng kanyang pamilya. Andy Eigenman. Naranasan ni Andy ang postpartum depression matapos isilang ang kanyang anak na si Koa. Ibinahagi niya ang mga hamon ng pagiging ina at kung paano nakatulong ang suporta ni Philmar at ang oras kasama ang kanyang mga anak upang malampasan ang kanyang postpartum journey. Chris Bernal. Bilang first-time mom, naranasan ni Chris ang postpartum anxiety matapos manganak noong 2023. Ibinahagi niyang nahirapan siyang mag-adjust sa bagong buhay at pakiramdam niya'y hindi na niya kilala ang dating sarili, ngunit kinilala niyang normal ang mga hamon ng pagiging ina. Rufa May Quinto. Matapos isilang ang kanyang anak noong 2017, naranasan ni Rufa May ang matinding postpartum depression at anxiety. Sa kabila ng mga emosyonal na pagsubok, nalampasan niya ito sa pamamagitan ng determinasyon at pag-a-adjust sa kanyang bagong buhay bilang ina. China Ortaleza. Matapos isilang ang kanyang panganay noong 2016, naranasan ni China ang postpartum anxiety at depression. Nalampasan niya ito sa tulong ng therapy at suporta ng kanyang asawang si Kian Cipriano. Bianca Gonzalez. Ipinakita ni Bianca ang totoong hirap ng postpartum sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagbabago ng katawan, pag-iwas sa bounce-back culture, at pagbibigay diin sa mental health. Hayagan niyang ibinahagi ang mom guilt at pagod habang isinusulong ang mas mabuting maternal care sa bansa. Miriam Kiambao. Matapos manganak sa edad na 43, naranasan ni Miriam ang matinding emotional distress at hormonal changes. Nalampasan niya ito sa tulong ng pananampalataya, pagdarasal, at suporta mula sa mga kapwa-ina. Isabel Daza. Naging bukas si Isabel Daza tungkol sa kanyang naranasang baby blues at postpartum anxiety. Ibinahagi niya ang mga hamon ng pagkawala ng sariling identidad at hinikayat ang mga ina na huwag matakot humingi ng tulong sa mga eksperto. Iya Villania. Hinahangaan si Iya sa kanyang pagiging bukas tungkol sa mga pagbabago sa katawan matapos manganak, kabilang ang stretch marks. Matapos isilang si Baby Anya noong 2025, mas pinili niyang
pagtuunan ang pagpapalakas ng katawan kaysa sa mabilis na pagpapapayat, habang binibigyang diin ang kahalagahan ng payo ng doktor at sapat na pahinga bago mag-ehersisyo. Bianca King. Inamin ni Bianca na naging mahirap ang kanyang postpartum journey matapos lumipat sa Australia. Humingi siya ng tulong sa isang psychotherapist at ipinaalala sa mga ina na normal lang ang mga ganitong emosyon at hindi ito nangangahulugang masama silang ina. Diana Zubiri. Matapos isilang ang kanyang anak na si Amira, naranasan ni Diana ang postpartum depression. Nalampasan niya ito sa tulong ng suporta ng kanyang pamilya at ng kabutihang loob ng mga taong tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang mga pagsubok bilang bagong ina. Angelica Panganiban. Prangkang ibinahagi ni Angelica na nakaranas siya ng matinding postpartum anxiety matapos isilang si Baby Bean. Dahil pansamantala siyang lumayo sa spotlight, naramdaman niyang tumigil ang kanyang mundo. Inilarawan ni Angelica ang kanyang anxiety bilang isang matinding overprotectiveness. Inamin niyang umabot sa punto na ayaw niyang ipahawak ang kanyang anak sa ibang tao, kahit sa mga malalapit na kaibigan o pamilya. Nakaramdam din siya ng pressure na tila ang dami niyang hindi na-accomplish. Colleen Garcia. Ibinahagi ni Colleen ang kanyang pagkikipaglaban sa postpartum anxiety at mga hamon sa pagbe-breastfeed matapos isilang sina Amari at Austin. Sa halip na magmadaling mag-bounce back, ipinakita niya ang natural na pagbabago ng kanyang katawan upang isulong ang body acceptance. Binigyang diin din niya na ang kahalagahan ng pahinga, tamang nutrisyon, at unti-unting pagbabalik sa ehersisyo. Iza Calzado. Ikinumpara ni Iza ang kanyang postpartum body journey sa isang roller coaster. Bago at matapos isilang si Dea, naging tapat siya sa kanyang proseso ng pag-a-adjust at pagmamahal muli sa kanyang sarili. Tinalakay ang tinatawag na matrescence o ang malalim na psychological at physical transition ng isang babae kapag nagiging ina.